Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga tuntutukan sa mga Miyerkules. Anom ka mga PUV driver kang konduktor sa Panay nagpositibo sa drug test sa ginhiwat nga Oplan Harabas sang PDEA kag LTO. Mga PUV driver kang konduktor sa Western Visayas ginpaidalom sa surprise drug test sang PDEA 6 bilang pagpanghanda sa Piesta Minatay. Pila ka nakabisita sa Burgos Public Cemetery sa Bacolod City, ginareklamo ang matagas nga hilamon sa patio. Pagbalumba sa mga motorsiklo sa Santa Barbara, Iloilo, nakuhaan sang video. Lalaki nga nagsunggod matapos wala ginpaulam sa motorsiklo, ginsunog ang balay sa Ngiyatiyo sa Leon, Iloilo. Kag mga kabataan nagsuksok sang panapton sa mga santo sa Parade of Saints sa Iloilo City. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw makita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, mga PUV driver kag konduktor sa Western Visayas ginpaidalom sa surprise drug test sang PDEA 6. Mga bus gininspeksyon sang LTO kon kondisyon sa pagbiyahe subong nga Piesta Minatay. Si Zen Kilentang Sasa nakatutok live sa Barangay Kamalig sa Haro, Iloilo City. Zen. Kim, gin-inspeksyon na mga public utility vehicles sa Western Visayas agud masiguro nga hiluway sa aksidente ang mga biyahero sa pag-obserba sang tigkalalag. Ginabulubanta, 1,000 ka public transport drivers sa Western Visayas ang ginpaidalom sa surprise drug test sa ginpatigay nga Oplan Harabas sang Philippine Drug Enforcement Agency 6 subong adlaw. Dululungan ini nga ginhimo sa Iloilo City, Malay Aklan, Rojas City Capiz kag San Jose Antique. Magluwas sa mga driver, ginkuhaan man sang specimen sample ang mga konduktor kag dispatcher. Sa initial data sang ahensya, anong ka mga individual ang nagpositibo sa illegal nga droga. Ginagawa natin itong Oplan Harabas to ensure the riding public, no, na safety yung travel nila pauwi doon sa mga lugar kung saan sila mag-uundas. Iga pa idalom naman sa confirmatory test ang mga nagpositibo. Diri sa bus terminal sa Kamalig Haro, isa-isa man nga gin-inspeksyon sang LTO6 ang mga bus kung kumpleto sa dokumento kag car accessories agud malikawan ng aksidente sa dalan. Mas okay gid ma'am kay simpre para manasamon ma'am kag sa mga pasayro nga kinahanglan antes magbiyahe kompleto gid ang kwan ang aton nga mga kwan sang salakyan. Suno sa LTO6, antes magbiyahe, dapat siguraduhon nga na-checkyaran ang salakyan kag ang kaugalingon, pinaagi sa ginatawag nga blow bagets. We're here to assist no, kay tanang nga terminals, major terminals. Meron kita passenger assistance desk no, ang aton nga land transportation office. You can request for passenger assistance, you can lodge your complaints. May pila na ka mga sumalakay ang temprano pa nga nagbiyahe pareho kay Manong Dondi nga magabakasyon sa Batan Aklan. Damo na pasahero. Hudlay na magdala bata. Magapabili naman sa normal nga schedule ang biyahe sa mga bus. 7:30 p.m. to 9:30 p.m. ang last trip sa mga bus unit. Depende sa volume sa aton nga pasahero. Kay kung naga-volume siya, nag-additional kami unit para sa duga nga biyahe. Samtang 721 ka mga pulis sa 19 ka mga patio ang gin-deploy umpisa subong adlaw sa Iloilo City. We will be on heightened alert status na starting today, no, October 29 hasta November 3. Ang ining 721 is majority sini is ang deployment ara against sa field, no, ara sa mga cemetery at terminals. Samtang nakaplastar na ang pila ka flower vendor sa kilid sang Haro Plaza. Nagabili subong sang 400 to 500 pesos ang flower basket. Sa iban, ginabaligya ang flower basket 180 pesos pasaka. 4 pesos naman, tutog 20 pesos ang baligyan ay sang kandila.
Kim, ginapreparahan na sang bus terminal management ang pagdagsa sa mga pasahero umpisa buwas tubtob October 31. Ginapanugyan na naman ng publiko nga temprano pa nga magbiyahe agud makalikaw sa kagutok kag malaba nga pila. Kim? Madam Ogid nga salamat, Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian. Yes, kay mga kapuso, madamong kid niya salamat. Sa Bacolod City naman, pila ka nagabisita sa Burgos Public Cemetery. Ginareklamo ang masiok gapatso. LGU magasugod pa lang sa pagpanghawaan. Pila ka adlaw antes ang Piesta Minatay. Yaring balita ng aton gintutukan. Mga wasak kag wala tabon nga mga nitso. Mga kahoy nga dalagko kag hilamon nga matagas kag mga musuleyo nga nahimo na ilistaran. Daw kaangay na nga napabayan ang Burgos Public Cemetery sa Bacolod City. Subungan nagahilapit ang Piesta Minatay. Ginareklamo sa mga nagabisita ang kasiok nga sitwasyon sang patsyo. Kaya syempre arita di sa city mong iban ganing nga lugar do nami ilayang cemetery oo ti ato di kinanglan tagid yang i-maintain gid bala ang ano nga may naga caretaker gid bala nga may naga ano gid para clean ang aton nga lugar. Ang ini nga mag-asawa ginakabalakan ang pagkatiphag sang mga nagahilay nga pansyon. Oo, tapat ba nga mga sanga-sanga, siro? Pagkakastanin mo kayo, linog, magano bagyo-bagyo. Siyempre, ang sanga, ano ginahugpa sa ano yan? Sa mga pataya, siyempre, ano ginang patsyo. Nagpasalig naman ang LGU nga hingagawon nimpyo ang patsyo. Depensa sang caretaker sang patsyo. Tiyo ginahingagawon na kagina sang kuhan, pindro, ari maniginang pindro. Nagpang-nimpyo mo sila tanan. Ang nagabaro-baligya, day kooperasyon, tanga mga pang-nimpyo man sa ikagagigad. Isa na saging pa-check din naton sa GSO, dapat matinloan ang mga public cemeterista. And if there will be concern sa lighting, then dapat ma-address gid na. Kay again, we are expecting gid volume sang mga visitors. Kung may ara nga ginabaso lang LGU sa pigado nga sitwasyon sang patsyo, may ara naman nga nagmatumato na sa pagpanglimpyo sang pansyon sang ilan nagtaliwan nga himata. Sino ang may patay? Amo lang ang magpaano lang bala mapatinlo man sang ilang ano, hindi lang nila isalig sa aton nga gobyerno. Samtang panungdom sa kapulisan sa publiko agud hindi mabiktima sa mga kawatan. Hindi sila mag-post on time sa Facebook nga wala sila sa ilabalay. Kay basi isublion ng ilabalay pagkabalo sa mga kawatan nga wala tao ilabalay. Hugot ngay patuman ang 6 a.m. to 10 p.m. visiting hours sa mga mayor nga patsyo kangay sa Burgos, Handumanan kag Granada Public Cemetery. Obod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Ginaalegar nga pagbalumba sa mga motorsiklo sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Nakuhaan sa video. Kakulang sa aksyon sa bahin sa kapulisan, gintudlo rason sang barangay kung nga hindi ini matapna. Si John Sala nakatutok. Kita sa video nga ini nga nagahagunos ang padalagan sa hindi magdubo na pulo ka mga motorsiklo sa highway sakop sa Barangay Bulong Weste, Santa Barbara, Iloilo. Ang video ang guwa mismo sang Barangay Tanod sang barangay kahapon sang kaagahon. Ang iningadalan diri sa Barangay Bulong Weste padulong dito sa Banwa sang Pavia ang nagaserbi kuno nga racetrack sa mga motorsiklo nga nagapalumba. Suno sa punong barangay sa Barangay Bulong Weste, kulang sa aksyon ang kapulisan sa Banwa sang Santa Barbara, rason nga hindi ini sa gihapon matapna. Tama ka negligent gihapon ang sitwasyon, kagwa isang consistency sa effort nga makampanyang hindi sila himo sinidiri. Dugang panidi atras nga amuman ang Liga President sang Banwa sang Santa Barbara, madugay na ini nga problema hindi lang sang barangay kundi sang bugos nga Banwa. Ini ang ginaimbestigaran na sa karon sa Santa Barbara Police. Apang suno kay Captain Rafi Sinyeres, wala sang na-record yung drug race activities nga nagakatabo sa Banwa, kag posible man suno sa hepe nga hindi drug race kundi madasig lang gid ang padalagan sa mga ini. Ginaalid sa bandito nga may drug race, pero nakita man nato ng video sir no, do grupo man lang to sa mga riders naglabay, and then hindi man nato nabi sir mano no, discount gid nga kay highway ini nga ton di nga area sa may ka pa harurot gid sa motor. Palumbay
hindi mo na pwede nga abi ang objective nila nga matelefon sila, mapadalagan lang ang motor. Nagapati naman si Diatras nga posible may koneksyon sa otoridad ang nagapatigayon sa mga karera, buta nga hindi madakpan ang mga ini. Nagapanawagan naman si Diatras nga masulbar na inigilayon, pangud masako nga dalan ang mga lugar, ilabi na padulong ini sa Iloilo International Airport. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman yung kangibot sa pila ka manghimata sa mga namatay nga nalubong sa Sipalay City Public Cemetery nga nagkaladula ang porsyon sang sansalon nga kudal sang mga pantyon. Sunod sa kapulisan na diskobrehan sang mga nagapanino sa sulod sang patio ang pagkadula sa mga kabilya ka gate na tumod nga 3 ka minor de edad ang nangawat sa patio. Ginpatawag upod sa ilang ginikanan ang mga kabataan kag ginpaidalom sa counseling. Wala na na-recover ang mga ginkawat nga salsalon. Ang scraps ng kabataan, pagabot diri sa station, interview sila sang WCPD. Nag-ako ang mga endorso diri nga mga minor de edad. Lalaki nga wala ginpahulam sa motorsiklo sa Leon, Iloilo, nagsunggod. Balay sang tiyo sa iya ginsunog. Si John Sala nakatutok. Nagkinaran-karan ng mga residente sa Barangay Dorog, Leon, Iloilo matapos mag-ibwal ang kalayo sa ining balay. Naupos ang isa ka balay saptang partially damaged naman ang isa. Sa investigasyon sang Leon MPS na tukiban, nga ginsunog sang isa ka lalaki nga ginkilala kay alias Toto 26 anyos ang balay sang iyatiyo. Pangod nga nagsunggod ini. Sino sa hepe sang Leon Police, luyag kutani sang sospek nga maghulam sang motorsiklo sang abyan sang iyautod nga nagabisita lang sa lugar sa among ation. Apang wala ini ginpahulam. Utod sini ang caretaker sang balay sang iyatiyo nga nagtaliwa na. Nagsunggod ni siya, nagsaka ni siya sa babaw. Naging sunog niya ang foam. Pagkasunog sa foam, tungod kay may mga kortina, kakang balay na mido, light materials ng second floor. Amon siya na katid ni sang kalayo. Madasi nga natupok ang bilog nga balay. Nalapot man sa kalayo ang balay sang sospek kahuman man sa light materials. Gilayon man nga nadakpan kag napreso na sa Leon Municipal Police Station ang sospek. Payag ni Pugales, nakainom si alias Toto sang ginhimo sini ang krimen. Wala man sang napilasan sa insidente. Ang rason niya sa amon, pagdakop na mo siya, daw daan naman kunong balay ng sunog na. Sa ating pag-process, ay kailan natin silang crime of arson. Labot naman sa masobra 300,000 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kabataan, nagsuksok sang panapton sa mga santo sa Parade of Saints sa Iloilo City. Kahiwatan, nagatudlo sa mga partisipante sang balaan niya kabuhi sang mga santos. Yaring balita, naton gitutukan. Makahaladlok na tinuga, superheroes kagiban pa. Ini sa masami ang mga ginailog kag ginapaligban nga costume sa pagselebrar sang Halloween sa tion sang Piesta Minataya. Apang sa pila ka parokya sa Archdiocese of Haro, panapton sa mga santos ang ginasuksok. Kasubong na lang sang 50 ka-cute nga chikiting kag kabataan sa San Jose Obrero Parish sa Barangay South Fundidor Molo, Iloilo City. Sa ginhiwat nga Parade of Saints ang Domingo sang hapon, pida ang mga matahong nga panapton kag makagalanat nga props sang mga partisipante. 2024 lang sa ginsuguran ng kahiwatan sa parokya. Ang 18 anyos nga si Giselle, ikaduwa ng ation nga nagpartisipar. Ginsuksok sini ang bayo ni Our Lady of Perpetual Help. Gina-research ko man ang ilang nga tabo sila sa una. The mother siya sang people, makarelate as a woman. St. Anthony de Padua naman ang inspirasyon sang panapton sang 4 ka tuig nga bata ni Joylene. First time sini nga ginpaintra ang iya bata, gani ginpreparahan gid sini ang iya panapton. Kay yan ida kasimbahan mo na gusto ko man sa minta kay para magdako sa maging mabuot man sa. Nagbakal ko tapos ang bayo yaging ko lang sa kay-ukay. 109 naman ka mga kabataan ang nagpasakop sa Parade of Saints sa Parokya Katolika ni San Juan Bautista sa Banate, Iloilo. Ang kahiwatan ang ginhingadan Marcha de los Santos nga nagsugod pa sang 2015. Nagtambong ang mga partisipante sa misa kag naghalad man sang isa ka saot. Suno sa head exorcist sang Archdiocese of Haro, tinutuyo sang Parade of Saints nga sa lamharon nga edad sang kabataan, mapukaw na ang ila panimuot sa balaan niya kabuhi sa mga santos nga dapat sundon. Dugang sini,
ang pagsuksok sa makahalaglo nga costume ang imbitasyon sa pagsulod sang malaot nga espiritu. And wearing the image or the costume of the saints is also imitating their lives. May madalo nga katekesis sang pagpakabalaan. Kag isa sina ang paintra sa ila sa sining hugyod sang simbahan paagi sa Parade of Saints o kung ang iban ginatawag ini Halloween's. Kaysa pagkamatuod, Hallow means holy. Upod Keromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Anom katuig nga batang lalaki patay matapos may igos ng stray bullet sa nagluntad nga engkwentro sa Banwa sa Moises Padilla. Nakatutok, Aileen Pedreso. Ginkumpirma sang Negros Occidental Police Provincial Office nga isa ka anong katuig nga batang lalaki ang ginbawian sang kabuhi matapos maigo sang stray bullet sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang militar kag rebelde nga grupo sa Barangay Quintinremo, Moises Padilla kahapon. May natabo nga encounter between sa mga 25 ka mga membro sa CTG between the government forces of 62nd. Wala makita na record ganing sa mga casualties o fatalities sa membro sa government forces. Sa inisyal nga investigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region, upod sang bata ang iya ginikanan sang nakabati sang lupok. Ginhakos ini sang iya nga amay. Samtang ang duha sini ka mga utod ang ginhakos naman sang iloy. Nakita na lang sang iya ginikanan nga duguon ang bata kag may pilas na sa ulo. Naigo na gali ini sang stray bullet. Dira sila sa balay sa mga lolo kag lola nila. Ang balay nila lapit gid. So pagbati nila sang lupok, tanan sila man sa balay nagkuob dayon. Isa gid ang appeal naton is siguro dapat untaton na gid ang mga amuni nga activities especially sa part sa mga NPA. Nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan sa encounter site. Nagpadala na sang reinforcement ang Pro-NIR para sa seguridad sa lugar. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Illegal nga droga, drug paraphernalia kag bala na kumpiskar sa balay sang high-value individual sa Mambusaw. Samtang lalaki na lumos matapos maanod sa daludos ang tubig sa sapa sa Tapas, Capiz. Si Zen Kilantang Sasa, nakatutok. Armado sang search warrant, ginraid sa Mambusaw Police ang Puliani alias Dante sa Barangay Poblasyon Proper, Mambusaw, Capiz. Ang subject ang ginapasuni na gaduso sang illegal nga droga kag ginakabigman nga high-value individual. Apang sang ginpatigayon ng search, nakapalagyo na ang subject. Sa piyak sini, na-recover sang kapulisan ng 55 grams sang suspected shabu nga nagabalor sang 374,000 pesos, drug paraphernalia kag duha ka bala sang 45 caliber pistol. Bali ang atong search warrant is duha violation of RE 9165 kag violation of 10591. Samtang bangkay na sang nasapuan si alias Rudy, 64 anyos matapos nga malumos sa Barangay San Nicolas, Tapas, Capiz kahapon. Sa investigasyon sang kapulisan, dala ni Rudy kag sang asawa sini ang ila karabaw sang sila naglabay sa sapa. Apang naguna tabok ang biktima kag naanod sang daludo sang tubig. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. O balantayan na mga LGU ag residente sa Negros Island, ginapahanumdom sa DOST Vox nga manginhanda sa tion nga may magluntad nga mabaskog nga linog ilabi na nga malapit sa Negros Trench. Yaring balita nga gintutukan ni Aileen Pedreso. Siyam ka miyembro sa pamilya Abilar ang nag-iistar sa magamay nga hayop-hayop diri sa Barangay 13 sa Bacolod City. Wala sing bisan isa ka flashlight sa sulod sing ilabalay ang pamilya, gani aminado nga kulang ang kahandaan sa tion sang emerhensya. Wala pa kami ang nakumampay, hindi makamikano. Para naman sa iloy nga si Rika nga may 7 ka kabataan, importante nga hibaluon ang mga safety tips agud magamit sa tion sang emerhensya. Safety yun yung mga bata. Katatlo, palayo sa mga bagay nga hindi ka malago. Gani isang naibaluan sa hindi mapaktan nga tion, posible magluntad ang mabaskog nga linog sa isla sang Negros. Mas mangin alerto gid kuno ang mga ini. Ini man ang sentro sang Handa Pilipinas Expo Visayas Leg sang DOST Vox nga ginhiwat sa Bacolod City. Sa diin ginahanda ang mga LGUs kapumuluyo sa pag-atubang sa mga kalamidad kaangay sang linog. Sunod sa DOST Vox,
Dapat panghandaan sa Negros Island ang posibilidad ng 8.2 magnitude earthquake o kung the big one, bangod sa Negros Trench. If there's a strong shake, if there's a magnitude 8.2 event in Negros along the Negros Trench, and if it's shallow, pwede magkaroon ng intensity, it could even go as high as intensity 8. Pwede yan. The whole of Negros Island. Kung mabaskog ang linog, posibleng masundan sa tsunami sunod sa DOST PHIVOLCS. It could generate tsunami. Only Negros, but also Panay, and even sa Buanga, and even Palawan. Dapat alam natin yung natural signs of an impending local tsunami. Lakip sa mga senyales ng tsunami ang hinaling nga paglubo sa nivel ng tubig, kaguganos gikan sa dagat. Dapat magpadulong gilayon sa hilway nga lugar. Kabahin sa Disaster Resiliency and Preparedness Program, pila ka LGU sa probinsya ang nagapanghanda sa Go Bags nga may unod nga emergency kits. Nga preparedness is the key. Aileen Pedraso, One Western Visayas. Exciting, mga kapuso, may Hollywood comedian kag host nga walang tao sa GMA Prime series nga Sanggang Dikit for Real. Sa ending credit scene, kagabi sang action drama, may teaser na sang pagwa ni Conan O'Brien sa episode karon sa gabi. Makasumpong sining police officers kasanday Tonyo kag Bobby played by kapuso drama king Dennis Trillo kag si Ultimate Star Jeneline Mercado. 1 week lang ang nagstay sa Pilipinas si Conan pero nasalot niya sa schedule ang taping sa Sanggang Dikit for Real. Isore gani sini warm welcome ang inabaton sa mga Pinoy nga masinadiyahon kuno. Malipayon man sa sanday Denjen sa cameo ni Conan sa series. This was incredible. They sent us the script, very good writing, loved it. They seem to understand that I'm a silly fool. They made me a madman, they beat me up. The actors are so good. And they made me very welcome here. Hindi ako maniwala na nag-guest siya dito at ito pang Sanggang Dikit yung show na napili niya sa lahat ng mga shows dito sa Pilipinas. Kaya thank you, Conan. It's an honor. Ang sarap na pakiramdam na syempre parte kami ng pinunta dito ni Conan sa Pilipinas. So, kaya maswerte natin. Arestado 45 anyos nga lalaki nga si alias Den matapos makuhaan sang pusil sa barangay Aglalana, Dumaraw, Capiz. Suno sa kapulisan may dala nga pusil ang suspect sa baylihan. Na-recover sa iya ang .45 caliber pistol, 2 ka magasin kag 11 ka mga bala. Preso na ini kag magapakatubang sang kaso nga paglapas ang RA 10591 o kon illegal possession of firearms and ammunitions. Ginbawian sang kabuhi ang 18 anyos nga si alias G-Boy samtang pinaso naman ang 22 anyos nga si alias Jason matapos mabungguan sang tricycle sa barangay Baricalom, Sipalay City. Suno sa Sipalay City Police, nagalakat sa kilid sang dala ng mga biktima kag papauli na kuntani sang nasugata ang tricycle nga ginamaneho ni alias Edwin, 58 anyos. Dugang pa sang kapulisan, madasig ang pagpadalagan sang tricycle kag posible na kainom ang driver nga halin sa isa ka birthday party. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga puso, nagkaringlain nga weather systems gihapon ang nag-apekto kag nagadala sa pag-ulan sa pilakabahin sang pungsod. Lakip diri ang Intertropical Convergence Zone o kun ITZZ, Northeast Monsoon o Amihan, pati man Easterlies. Sunod sa pag-asa, posible may bago nga low pressure area o kun LPA nga mahuman sa ITZZ sa mga masunod nga inadlaw. Base sa datos sa Metro Weather, mag-aulan man sa gihapon sa dakong bahin sa Western Visayas. Parehas na lang sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique kag Negros Island Region. Mabaskog ang pagbuo sa ulan sa ibang bahin sa pungsod. Gani manginahanda kag alerto gihapon sa pagbaha di gani landslide. Mga kapuso, nag-umpisa na ang proof of purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa Grand Draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 pesos weekly cash prizes.
Ang official sending of entries nagumpisa sa October 18 tubtob December 26, 2025. Pwede maghulog sang entry sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations kag selected outlets sang Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake o Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA kung magbisita sa official Facebook page kag microsite sang GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Pink Walk ginpatigayon agod ikapanya ang Breast Cancer Awareness Month sa Tobias Fournier Antique. Nagtipon ang mga miyembro sang Kalipi Barasanan B Women's Organization agod pangunahan ang aktibidad sa Barangay Barasanan B Tobias Fournier. Tinutuyo sang hilikoton nga hatagan sang awareness pag-edukar sa publiko kag early detection agod matap na ang balatian nga breast cancer. Magluwa sa Pink Walk may Pink Tonkman kag Zumba nga ginpatigayon. Mga kapuso, imbes nga makahaladlukan, nangin atraksyon pa ang isa kabalay sa numan sa aklan nga ginhimo nga horror house. Inibangod sa theme sang horror nga Ghost Flood Control Projects. Suno sa tagiya sang balay nga nagpamalibad nga magatubang sa kamera. Iya na pinsaran ang amo nga ideya bangod sa iya pagkadismaya sa ginaligar korupsyon sa mga flood control projects sa pungsod. Makita sa horror house ang mga karakter nga ginatulo imbolbado sa mga maanomalya nga proyekto. Suno sa tagiya, hindi pwede makasulod sa horror house as ang publiko magluwas lang sa ilang mga bisita kag himata. Pwede naman ining malantaw sa gwa. Posible kuno nga magdugay ang horror house samtang wala pa man matapos ang kontrobersiya sang korupsyon sa bungsod. Mga kapuso, 57 days na lang, Pasko na. Sa ato mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa ato mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas. Bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.